Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion, day 113. Let's open our Bible sa Psalms 104, verses 1 to 17. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong oras. Tayo po lahat ay manalangin sa ating pagsisimula. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang pinagkaloob mo sa amin. Salamat Lord God sa kalakasan. Salamat sapagkat nasisilayan muli namin Panginoon yung ganda ng inyong likha sa aming paligid Panginoon. Salamat Lord God sapagkat ikaw yung nagbibigay Panginoon ng buhay at siyang dahilan kung bakit kami Panginoon patuloy na bubuhay. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung nasumpukan niyo po kami, Panginoon, na nagkulang o nagkasala laban po sa inyo, linisin niyo po ang aming mga puso at kayo po ang patuloy na manguna at maghari sa amin. So umagang ito sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, ay tulungan niyo po kaming maintindihan ng bawat mga salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng instruction o ng guidance, Panginoon, sa bawat araw, lalo tigit, Panginoon, sa araw na ito. Salita mo lamang po ang patuloy na mag-mold sa amin at patuloy na mag-shape sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Dito po sa Psalms 104, 1 to 17, pinutol po natin to hanggang 17 lamang po pero hanggang 35 yung verses po nito. Pero it talks about the Lord takes care of His creation. Nialagaan ng Panginoon yung creation niya. No? Siya yung maker, at the same time, siya rin po yung provider. No? At alam ko po maraming bahagi sa buhay natin na napatunayan na natin yan. Bukod siya yung nag-create sa atin, hindi lang siya basta nag-create sa atin, siya rin yung umibig sa atin. At yung pinakamaganda po dun, bukod sa siya yung umiibig sa atin dahil minamahal niya tayo, ay palagi niya pong ibinibigay yung mga bagay na kailangan natin. At marami pong punto sa buhay natin na napatunayan na natin yung mga bagay na po iyan. Unang ang pinaka nagrema sa akin dito is basahin ko muna yung verse 14 and then let us talk about yung remaining verses. Sabi dito sa verse 14, tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masasaganang namumunga, ano pat ang mga tao ay may pagkain nakukuha. Ito yung ma-appreciate nyo po talaga, that every time, ma-appreciate natin yung provision ng Diyos. Hindi po siya nagkukulang, hindi siya pumapalya na pagpalain tayo. At never siyang na-late sa blessing na para sa atin. Kung minsan nalilate, hindi dahil sa kanya, kundi dahil yun yung gusto niyang mangyari. Dahil yun yung parte ng kalooban niya na mas magtiwala tayo sa kanya. Every time na tayo po ay nagkukulang. No? At makikita po natin dito sa Psalms 104, nag-start po siya sa praise na ganito. Sabi dito, let all that I am praise the Lord. Sa CEV version, maganda rin po yung sinabi. I praise you, Lord God, with all my heart. You are glorious and majestic, dressed in royal robes. Sabi dito, how great you are. Sa NIV po ito, you are robed with honor and majesty. Unang bagay po, nararapat lamang siyang itaas with all our heart, sapagkat siya yung Diyos na lumikha sa ating lahat. He is our Creator. At makikita po natin yan sa verses 2 hanggang 10. That He is our Creator. At the same time, bukod siya yung creator natin, makikita natin yung ganda ng creation niya. Every time, summer ngayon, pagpapawisan nga ako ma-appreciate natin yung creation niya kapag tayo ay lumalabas. Hindi lang pag lumabas ka ng bahay, makikita mo yung ganda ng langit, yung ganda ng paligid, at ma-appreciate natin na behind all those beautiful things na nakikita natin, is merong heavenly being at yun yung kapangyarihan ng Diyos
na siyang lumikha at nag-ayos ng lahat ng iyon. Nakaka-amaze po, ano. Sabi nga nung kanta ng isa, indescribable. Hindi mo may paliwanag. Hindi nakakamangha siya, pero hindi mo may paliwanag kung bakit ganun kaganda. Simply because God is the most powerful being. Wala pong mayahalin tulad sa Kanya. He is the creator. At alam naman po natin yan, bago niya tayo likhain sa ikapitong araw, ay inilikha niya muna yung mga bagay na kailangan natin doon sa first 6 days. And then after that, is tayo na yung nilikha. Why? Kasi bago niya tayo likhain, minake sure niya na mabubuhay tayo. Magkakaroon tayo ng pagkukuhanan ng pagkain. At yun po yung ating pag-uusapan ngayon. He is the creator. At yung pangalawa naman, from verses 2 to 10 po yun, He is the creator. And sa may verses 11 to 17, nararapat lamang siyang itaas sapagkat hindi siya nagkukulang na mag-provide sa ating mga pangangailangan. No? He is my provider. No? Pwede po ba tayong mag-pause? At let us think about and let us reflect doon sa kailan ba siya nagkulang na i-provide yung pangangailangan mo, pangangailangan ko. Di ba po hindi siya nagkulang? Mamaya, subukan nyo pong buksan yung ref ninyo. Kaya tignan ninyo yung lagayan ng grocery ninyo. Makikita nyo siguro yung maraming laman o kaya naman wala nang laman. Doon po ba natin masusukat na nagkulang siya sa buhay natin? Hindi po ba yung katotohanan lang na tayo ay gising, malakas? So, sa puntong ito, mapapatunayan na natin na hindi siya nagkukulang sa atin. Napakadakila po ng pag-ibig po ng ating Panginoon. The way He provides, hindi po siya nagkukulang. Kaya nga, nung binabasa ko po ito, nagbulay-bulay ako doon sa may verse 14. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masasaganang namumunga, ano pat ang mga tao'y may pagkain na kukuha. Mga kapatid, tayong lahat ng mga tao, bukod sa niligtas niya tayo, bukod sa tayo ay kanyang minahal, hindi siya nagkukulang na i-provide ang lahat po ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kasi, ganun siya nature po ng Diyos natin yun, na i-provide ang lahat ng mga pangangailangan natin. And upon reading this, naisip ko po yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34, kung saan mababasa po natin na sinabi niya, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. No. Sabi doon, sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34, ito po ang sinasabi. I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat, drink, or wear. Isn't life more than food or clothing? Look at the birds in the sky. They don't plant or harvest. They don't even store grain in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? At sa verse 34, sinabi niya, don't worry about tomorrow. It will take care of itself. You lose enough to worry about today. No? Kung nag-worry po kayo na nakikita ninyo, yung bigasan nyo siguro wala na. No? Kapatid, wag po kayong mag-worry sapagkat ang Diyos natin ang magpo-provide. He is the maker, He is also the provider. No? Hindi niya tayo pagkukulangin. No? At ako po ay danas ko na yan. Hindi siya pumapalya na magkulang sa atin sapagkat palaging nandiyan dun yung blessing niya. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala. No, sinabi doon, do not worry for tomorrow. Huwag na nating alalahanin yung mangyayari bukas. No? Huwag tayo mag-create ng mga potential future problem sa isipan natin because He takes care of those things. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is in the present, He's also in the future. Nandoon din siya sa future. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya ngayon. No? Of course, magtitiwala tayo sa bukas. Pero huwag tayo mag-worry dun sa bukas.
Magtiwala tayo sa Kanya ngayon. Let us choose to trust the Lord because He is the maker and is also the provider. Maraming bagay sa buhay natin ang pinoprovide niya. Lakas, kagalingan. Sabi ko nga kahapon na-amaze po ako Kasi may pinupuntahan po tayo dito sa Bacoor na may sakit. And true enough, yung situation niya last month is different sa situation niya nung binuntahan ko siya kahapon. Sobrang lakas na. Sabi ko, nakaka-amaze kasi hindi ganun yung shape ng katawan niya last time. Pero ngayon, hindi nagkulang ang Diyos. Sabi ko sa kanya, ngayon pong malakas-lakas na kayo. And praise God, kasi kahapon din po, tinanggap niya ang ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at personal na Panginoon sa buhay. Kaya po napakasarap po na malaman that God is our provider and He's also our maker. No? Huwag tayong mag-worry sa kung ano man yung mga kulang sa atin. He is the one who provides. Yun lang po ang ating pag-uusapan, ang ating devotion ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na magpo-provide at nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Bago pa man namin ito hingin, nandoon ka na, Panginoon, para i-provide. You are our maker and you are our provider. Lord, higit sa lahat, patuloy mo kaming minamahal at pinaparamdam sa amin, Panginoon, yung inyong pag-ibig na palaging tapat sa buhay po ng bawat isa. We do not need to worry about tomorrow, Panginoon. Dahil alam po namin, sa oras na ito, sa araw na aming kinakaharap, ang pagtitiwala lamang sa iyo ay sapat na para hindi kami mag-worry at mag-create, Panginoon, ng mga takot sa aming isipan kung ano man yung mangyayari bukas. Kaya Lord God, I pray and declare, Panginoon, sa mga anak mo na nakikinig ngayong oras na ito at sa bawat isa sa amin, patuloy niyo po kaming pagpalain at huwag niyo pong hayaan na magkulang ang buhay ng bawat isa sa amin. Bagkus, pag umapawin niyo po sa buhay namin ang pagpapala mo na walang sapat na silid na kalalagyan at kami po, Panginoon, ay nagagalak sapagkat patuloy mo pong pinaparana sa amin ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Lord, tinataas ko po sa inyo mga kapatid ko, Panginoon, sa pananampalataya na merong mga panagdadaanan. Samahan niyo po sila, Panginoon. Lahat po ng mabigat sa kanila ay patuloy mo pong pag-aanin. At lahat, Panginoon, ng imposible sa kanila ay gawin mong posible. Because naniniwala kami, Panginoon, walang mahirap sa iyo at wala kang hindi kayang gawin sa buhay po ng bawat isa. We choose to trust you today, Panginoon, because you are our maker. You are our provider. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang Diyos na umibig sa amin. Maraming salamat po. Sa iyong kapurihan, masasalamat sa tanging pangalan at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.